Hello, class. Good morning, good afternoon, or good evening whenever you're watching this. So, welcome to part two of our lecture. So, this is the first part of the second part. So, parang panimula muna sa part two on globalization and human resources management in the public sector. Of course, syempre, kailangan din natin i-tackle. Kung marami na nagbabago sa mundo, then definitely kailangan na natin pag-usapan yung mga taong nag-administer para makatugon sa mga pagbabagong ito. Of course, as always, we start with a quote today. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Yan ang sinabi ni Margaret Mead, isang American cultural anthropologist and author. So, attributed sa kanya to. Ibig sabihin nito na kahit gaano kaliit ang mga mamamayang nagsasama-sama para baguhin yung mundo, I think walang imposible, sabi nga nila. So maraming bagay na ang nangyari sa mundo, sa Pilipinas, sa ating existence bilang mga tao. Mga pandemya, giyera, economic crisis, mga sakit, pero despite that, laging may mga tao o mga citizens na nagsasama-sama para tumugon dito. And karamihan sa kanila ay membro siyempre ng pamahalaan. So, ano nga ba ang human resource manager? Of course, pag iniisip niyo yan, kayo siguro, lalo mga karamihan siguro sa inyo yung taga-gobyerno or nakikisalamuha sa gobyerno, mga nagpo-process ng tax o siguro naghihingi ng business permit or lisensya or passport. So every day na encounter kayong human resource ng gobyerno. So gusto ko lang i-quantify siguro sa Pilipinas noong 2022, sabi nila mayroon halos 1.7 na career at non-career. So career, ibig sabihin sa mga career, yung mga empleyado sa gobyerno na dumaan sa merit at fitness. O ibig sabihin niyan, yan yung mga professional na nasa gobyerno. Habang ang mga non-career, yan yung mga either political appointees, pwede rin kasama ng mga uh, opisyales, pwede rin may mga non-career na na mga contractual lang sabi nga nila. Pero iba pa yon sa nasa ilalim na JO o Job Order or Contract of Service na maabot around 642. Sabi naman ngayon, recently, sa CSC, ang latest figures daw, ang total ng civil service sa buong Pilipinas ay around 1.9 million. So, ang laki. At sa Pilipinas pa lang yan na sumasakop sa buong arkipelago mula Batanes hanggang Pulo, sabi nga ng kanta. So, paano ba minamanage ng mga ito? So, syempre sa pamumuno ng CSC at saka mga HR ay dumadaan ito sa human resource management. So, kailangan ko na ito ng panulat. So, ang human resource manager usually itong gulong or ang tawag dito ay ang HR MD, Human Resource Management and Development Wheel na ginawa ni Maclagan noong 1989. So, ang HRM is yung pag-manage itself ng mga empleyado, habang HRD o Human Resource Development, yung naman yung pag-manage ng mga growth or skill upgrading ng mga empleyado. So, ang wheel na to, typically, yung mga naka-blue, yung dark blue, yan yung mga HRM, at yung naka-white, yung HRD. So, siguro briefly ikwento ko lang, unless kung napag-usapan nyo na before, but ikwento ko, ano ba pinagdadaan sa isang human resource? Well, syempre, nag-create tayo ng trabaho, ano ba yung kailangan ng isang organisasyon o isang ahensya? Pinaplano natin to, magkano yung kanyang magiging sweldo, ano yung magiging item niya, saan yung pwesto. Tapos syempre, pag na-hire natin iba't iba, i-monitor natin. Dapat meron tayong mga performance system. So sa gobyerno, may tawag na Strategic Performance Management System or SPMS. So baka iba sa inyo ay familiar yung mga gumagawa ng IPCR or Individual Performance and Rating individual performance
IP, commitment, and rating form. So dyan nalalagay, ano ba kailangan gawin ng isang membro ng pamahalaan sa susunod na semester, isang 6 na buwan. So, isa yan sa mga paraan para ma-determine namin kung nagpe-perform ba kaming mga taga-gobyerno sa mga sa mga inatas sa amin ng mga boss at syempre ng pamahalaan. So, selection and staffing, so dito nagde-determine ano ba yung mga quality standards, qualification standards na kailangan para ma-meet and syempre yung pag-hire. And then eventually, under sa HR info systems, nagkakaroon tayo ng determination of compensation and benefits. So magkano yung sweldo na tatanggap, yung benefits, 13th, 14th month pay, at iba pang employee assistance. So baka may mga capacity building ba or other perks pag nagtatrabaho. So meron din mga union and labor relations. So syempre, may karapatan ng mga empleyado na mag-organize. So dyan pumapasok ang mga union. Yung mga union ang typically nagtatanggol ng mga karapatan ng empleyado. And eventually, nagde-develop ng HR system and HR research information system na siyang magmamanage ng information. Sa HRD, Human Resource Development, dito naman pasok ang mga sumusunod. Siyempre, yung training and development ng mga empleyado. So, ang training and development, hindi lang yan sa pag-determine anong kailangan skills pag hinire. Pero pati na rin pag na-hire na. So, continuous training yan para makasabay. Yung iba nagtitrain sa AI or graphic design at iba pa. Siyempre, pag dinedevelop mo yung individual, kailangan i-develop mo din yung organisasyon sa pangangailangan para mahubog niya. Kumbaga, ano mo mga needs sa organization sa future? Ano ba yung mga skills na kailangan ng mga tao natin? Yung mga processes na kailangan? So, kasama yan dyan. And syempre, panghuli, career development. Syempre, sa base sa mga pangangailangan organisasyon, ay magde-develop tayo ng mga career paths, um, trajectory, succession planning, para bumalik ulit dito sa job design, organization job design. So lahat ito ay patungo para maging productive, may karoon ng quality, innovation, fulfillment ng HR, and readiness for change. Siyempre dahil dynamic ng mundo o bilog ng mundo tulad ng HR wheel na to, ay siyempre paiba-iba rin ang pattern sa pangangailangan ng organisasyon, lalo na ng mga nasa private sector. So, ang human resource management is a dynamic and evolving process. Hindi siya tumitigil. Patuloy siyang nag-e-evolve na rin tulad ng gulong. Kasi kailangan niyang i-acknowledge yung mga environmental changes and challenges na kakaharap niya. And kailangan i-adapt yung strategies nito para ma-address itong mga environmental factors. So ano ba yung sinasabi ng pag-environmental factors? Yung mga economic, social, cultural, and educational. Kumbaga yung buong sphere na nakapalibot sa organisasyon. So example nito nung pandemic, 'di ba? Karamihan katulad dito sa school or sa trabaho ay biglang nag-transition towards paggamit ng mga Zoom, Google Drive, or mga other digital platforms sa pag-work from home. So, isa yun sa mga massive changes na nakita natin sa HRM na bilang tugon sa mga emergency ay nagkakaroon tayo ng shift from the physical to digital. So kasama na rin yan yung mga karamihan yata sa inyo, yung mga virtual assistants. Dati, di ba, pag assistant ka or EA, kailangan nandun ka sa mismong lugar. Pero ngayon, dahil nga sa wonders of technology, kahit nasa Pilipinas ka at boss mo nasa ibayong dagat, ay meron kayong working relationship pa rin. So, that's what you call a dynamic and evolving process. So, sa HRM, usually may mga major tasks kasama yung planning. Siyempre, kailangan mo palunin ilang tao ba kailangan mo, magkano ba kailangan para sa mga tao na to. Acquisition, siyempre kailangan natin mga good talents, yung mga magagaling, matatalino, mga top of their field. Siyempre, pag nakuha na natin, i-develop pa rin natin sila. Siyempre, maraming, sabi nga, bilog ang mundo, maraming nagbago. So, kailangan natin i-improve pa rin yung skills. Or yung pagtawag dyan ay upskilling. And panghuli, siyempre, discipline. So, siyempre, pag may hindi sumusunod, or medyo hindi pasaway, eh, siyempre, kailangan disiplinahan. Sabi naman ni Burns, ang iba pang functions maliban sa mga sabi, siyempre, recruitment, selection,
Yung performance management, sabi ko kanina, yung pag-measure ng performance sa isang empleyado kontra sa kanyang mga commitments sa opisina, compensation, siyempre sweldo at labor relations. So, ano naman meron sa public ad? Ano yung human resource sa public ad? So, ayon kay Burns, ang HRM sa public ad ay lahat ng nasa civil service na technically ay lahat those na employed mostly sa non-commercial entities funded by the state. Pero, nag-evolve din ang definition na yan. Meron din mga katulad sa Pilipinas, yung mga government-owned and controlled corporations or GOCCs na technically ay under ng CSC, meaning pati sila ng civil service. So sila, kasama syempre tayo, kami, nasa executive branch, kayo, pati na rin mga empleyado sa legislative at civil service, pati na rin mga police ay parte ng civil service. So, ang term na civil servant, government employee, and public servant ay minsan papalit-palit na ginagamit. So, essentially sa Tagalog, ang tawag nga dyan ay lingkod bayan. So, usually yan yung mga taong nagsisilbi at nagpa-frontline sa gobyerno at nagpapatakbo ng buong proseso. So, ano may mga key challenges na hinaharap ng public administration pagdating sa HRM? So, una dyan, although marami pa at i-discuss natin sa susunod, una dyan yung motivation. So, siyempre, sabi ng studies, yung public service motivation, if narinig nyo na, mataas daw ang public service motivation sa mga empleyadong nasa public sector katulad ng gobyerno. So, ang kailangan bantayan mo is panatilihing mataas yun, yung mataas yung kanilang desire to serve. But at the same time, kailangan mo rin sila i-compensate ng maayos o ipasweldo ng maayos. Siyempre, sabi nyo nga sa class natin, public office is a public trust. So, lahat kami, tayo, mga future public administrators, ay beholden sa mga tao. Pero siyempre, kailangan din balansehin niya na kung gusto natin ng kalidad na serbisyo, ay kailangan din natin hindi lang i-motivate, baka kasi na-burnout na, or kailangan din mas ganahan sila magtrabaho, mag-innovate. Eh syempre, isa doon ay kailangan natin i-compensate na maayos yung mga kasama natin sa gobyerno. Pangalawa dyan ay yung managing the roles of political roles of civil servants and their political responsiveness. So kahit may politics administration dichotomy tulad ng discussion natin, may mga studies nga di ba na nagsabi na politics will always be the heart or the center focus of administration. Dahil at the end of the day, ang mga civil servants, they take their lead in expressing yung will ng Estado na dumadaan sa politika, sa legislature, o sa mga opisyales na hinalal ng taong bayan. So kailangan natin balansehin yun. Kailangan magkaroon ng seamless flow para makapagtugon ang mga tao sa kanilang, rather, yung mga civil servants na maayos sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pangatlo is selecting salient identities to achieve representation and diversity. So, naririnig siguro sa news or sa CNN, mga international news na sa tinatanggal yung diversity and inclusiveness hire or yung mga DEI sa Amerika. Dahil nga daw, dapat balance lang regardless kung babae, lalaki ka, ano man ang sexualidad mo, o ang race mo. So isa yan sa patuloy pa rin challenges, hindi lang sa Amerika kundi sa lahat ng sulok ng mundo. Na paano ba natin ma-ensure na may strong representation at diversity sa pamahalaan, sa civil service. Kasama na dyan kunyari, may mga bansa na mas mababa pa rin ang sweldo ng mga babae o mas konti ang mga babaeng boss tulad sa mga uniformed. So yan isa sa mga kailangan tutukan din ng public administration. And panghuli, yung reforming the civil service. Siyempre, aminado natin, ang civil service, as much as tiyak na tumutugon siya sa mga pangangailangan, ay marami rin namang kailangan tugunan o i-reform. Kasama siyempre dyan yung paano ba tayo makaka-hire ng mga mas magagaling na empleyado. Kasama siyempre pa rin dyan yung compensation. O yung ultimong work arrangements. Kailangan ba lahat ng tao sa gobyerno ay nasa opisina, kahit hindi sila frontline, o pwedeng may parang hybrid na work from home, nasa opisina, at saka pati na rin yung mga dahil sa security of tenure,
hindi na sila, hirap na silang magtrabaho dahil may nagkakaedad sila. So paano ba natin aayusin ito? So isa yan sa mga challenges. Though marami pa tayong pag-uusapan ng challenge pagdating sa globalization sa susunod na lecture. So, tuloy natin. So, sabi ni Farazman, ina-advocate niya isa sa mga potential na solusyon ay syempre capacity building. So capacity building, technically, hindi lang training yan, pero may education, pagpapaaral, yung mga nag-aaral ng masters, or katulad din yung nag-aaral ng bachelor's degree, or nagte-training sa Pilipinas o isang bansa, para makahabol sa mga demands ng cooperation, competition, and pressures. So, siyempre, sa mundo ngayon, ng public administrators kailangan makibagay sa daloy ng alon ng mundo. At the same time, tumataas nga yung demand ayon sa huli nating lecture. So, kailangan nagkatuloy yung pag-upskill ng mga empleyado sa gobyerno. So, kasama dito, hindi lang yung training, pero yung pag-cope well sa mga complex at divergent o sanga-sangang problema ng mundo at ng ating mga bansa. So pinatuloy ni Farazman na ang crucial challenges regarding capacity building, ang mga kinakaharap ng capacity building ay baka kulang ang resources tulad ng pera o yung mga pag-revenue ng gobyerno, infrastructure building. Siyempre, hindi naman lahat ng building gobyerno ay sobrang ganda, lalo na yung mga malalayo, yung tulad sa mga geographically isolated na lugar. And at the end of the day, para ma-uphold ang good governance, ay kailangan may culture of accountability pa rin. So kumbaga, mapa-janitor ka man hanggang presidente ng Pilipinas, ay syempre dapat strong ang culture of accountability within the ranks of the civil service. So, although ito ay mas pag-usapan natin next week, pero sabi nga ni Burke, may mga changes daw na kailangan i-occur sa public personal management. Kasama dyan yung pagplano ng human resource. Kasi, di ba sabi ko nga last week, marami ng trabaho na take over ng technology. So, paano sasabay ang gobyerno na hindi naman pwedeng umasa sa clerk na lang palagi? Kailan ba natin i-integrate into artificial intelligence among others? Kasama din dyan yung iba pang legal at ethical issues. Siyempre, kailangan balansehin mo siyempre yung karapatan ng bawat isa. At saka yung panunungkulan natin na ayon sa batas na minsan ang mga batas hindi rin updated. Meron din mga ethical issues. Siyempre, yung mga matatamaang tao, hindi lang sa loob ng gobyerno, pati yung mga kliyente natin. At yung pag-incorporate ng mga global innovation, pag-assess ng trend sa workforce, katulad nga nung mas bumabata na ang mga boss ngayon, mga millennials, mga Gen Z. Pati na rin yung pag-restructure at right-sizing ng function. So, narinig nyo yan sa reinventing government, yung pag-restructure at right-sizing. Basically, ang ibig sabihin lang naman yung generally is pag-aayos ng mga sistema ng gobyerno para hindi siya sobrang bloated o sobrang mataba in some sense. Kumbaga, mas diretsyo at streamline yung functions ng gobyerno. Ayon kay Marquardt and Berger, maaari daw natin ma-maximize ang beneficial elements ng globalization sa HR development, sa political and economic development, organizational and workplace learning, educational and vocational training, global leadership, technology and knowledge, and environmental sustainability. So yan, roughly ang pag-uusapan naman natin next week. So next week, mas itatakal natin yung mga global challenges ng kinakaharap ng HRM. At syempre, mag-overview na rin ako sa mga reports na i-discuss ninyo. So speaking of reports, ako ay nag-iwan ng instructions sa inyong mga class rep kung paano i-facilitate yung groupings at pag-assign ng topics. So inaasahan ko yung mga class reps ninyo ay magsasubmit sa akin before Friday next week. So, assignment. Dahil syempre asynchronous tayo, kailangan may proof na natuto pa rin tayo despite hindi tayo magkakasama at magkakasabay. So, ito yung unang yung assignment. Sagutin nyo yung dalawang tanong na nasa screen. Una, what do you believe are the two other globalization challenges that face public administration? So, nag-discuss tayo ng sobrang dami last week and may mga recitation portion pa nga tayo na meron kayong gustong i-share pa. So, ano pa ba ang ibang globalization challenges sa tingin nyo? So, cite kayo ng dalawa. And then, how do you think the Philippine public administration could respond or has responded to these? So, give one answer to each problem. So,
Pwedeng kunyari sa artificial intelligence, may pinasa na bang Pilipinas na AI policy or nag-adopt na ba tayo ng AI? So, one page lang. So, dalawang tanong lang naman yan. A4, single space, Arial 10. And kung may references, and syempre dapat kung lalo na sa first and second question, definitely may references yan. So, gumamit tayo ng APA 7th edition citation, tapos isang separate sheet na lang yung reference list. So, i-upload nyo yung Word file or Google Doc sa class Google Drive na isi-send ko kasama nitong lecture sa assignment number 1 folder. So, to give you time, this lecture and the assignment will be available until Monday, 8 p.m. So, dapat makapag-submit pa kayo lahat by 8 p.m. Though the lecture pala will be available siguro in the afternoon only. So, I will upload the slides to this lecture and the notes if relevant. So, I look forward, of course, sa groupings ninyo. And I hope to see you next week sa May 17. Until then, maraming salamat and have a good Sunday ahead.